So dito naman po sa discrimination index ulit, upper and lower group. So yung formula niya po is discrimination index is equal to number in upper group who answered correctly minus number of lower group who answered correctly divided by 0.5 total number who tried. So sa item number 1 po para sa upper group, total correct answer is only 7 lang po. Dito po yung sa upper group. And sa number of wrong answer naman po is 11 lang. So sa item number 2 naman po, upper group po ulit tayo. 10 po yung nakakuha ng correct answer and 8 po yung wrong answer. Question number 3 is only 7 lang po yung tama and 11 naman po yung mali. Question number 4, 3 lang po yung tama and 15 po yung mali. Dito naman po sa question number 5, 14 po yung nakakuha ng tama and 4 naman po yung nakakuha ng mali. So yung dito po, upper group po muna tayo and mamaya na po tayo dito sa lower group para di po nakakalito. Sa question number 6 naman po, sa item number 6, 18 po yung nakakuha ng tamang sagot and 0 po yung nakakuha ng mali. Sa number 7 naman po is 16 yung nakakuha ng tamang sagot and 2 lang po yung mali. Ito po sa number 8 and number 9 is medyo marami po yung nakakuha ng maling sagot. Kasi 2 lang po yung nakakuha ng correct answer and 16 naman po yung nakakuha ng mali. Sa number item 8 and 9. Sa number 10 naman po is 18 yung nakakuha ng tamang sagot, then 0 po yung nakakuha ng correct ay ng wrong answer. Number 11 is 15 lang po yung nakakuha ng tamang sagot and 3 po yung mali. Number 12 naman po, question number 12. 12 po yung nakakuha ng tamang sagot and 6 po yung nakakuha ng wrong. Dito po sa upper. Sa number 13 naman po, same sa number 14, 4 lang po yung nakakuha ng correct answer, then 14 po yung nakakuha ng mali. Question number 15 po, 3 lang po yung nakakuha ng tamang sagot, then 15 po yung nakakuha ng maling sagot. Dito naman po sa number 16, 5 po yung nakakuha ng correct answer, then 30 naman po yung nakakuha ng 15 yung nakakuha ng wrong answer. Sa number item 16, 5 po yung nakakuha ng correct answer, then 13 po yung nakakuha ng wrong answer. Question number 17 po, 2 lang po yung nakakuha ng correct answer, then 16 po yung nakakuha ng maling sagot. Number 18 po, 10 po yung nakakuha ng sagot, ng tamang sagot, then 8 po yung nakakuha ng maling sagot. Question number 19. Sa number 19 naman po, 10 lang po yung nakakuha ng tamang sagot, then 8 po yung nakakuha ng maling sagot. Number 21. So perfect po, 18. 18 po yung nakakuha ng correct answer, then 0 po yung nakakuha ng mali. Number item 22 is 17 po yung nakakuha ng tamang sagot, then 1 lang po yung nakakuha ng maling sagot. Number 23 naman po, 17 po yung nakakuha ng correct answer, then 1. 23, sa 23 naman po, same sa 24, 14 yung nakakuha ng correct. Tag 14 po yung nakakuha ng correct answer, then 4 naman po yung nakakuha ng mali. Sa question number 25, 15 lang po yung nakakuha ng tamang sagot, then meron po 3 na hindi nakakuha ng tamang sagot. Sa number 26 po, 7 yung nakakuha ng correct answer, then 11 student naman po yung nakakuha ng maling sagot. Dito po sa number 27, 16 po na student yung nakakuha ng tamang sagot, then 2 po yung nakakuha ng maling sagot. Sa number 28, 15 po yung nakakuha ng tamang sagot, then 3 student naman po yung hindi nakakuha ng tamang sagot. Number 17, number 29.
medyo mataas po kasi 17 yung nakakuha ng tamang sagot, then isa lang po yung hindi nakakuha ng tamang sagot. Dito po sa number 30 is 50-50 sila. 9 naman yung nakakuha ng tamang sagot, then 9 naman po yung nakakuha ng maling sagot. So, ang lahat po yun ay para po yan sa upper group. Dito naman po tayo sa lower group. Sa number item ng 1, number of items. Sa 1 po is nakakuha po ng tamang sagot is only 1 lang po. Din yung dito po tayo sa lower group. Isa lang po yung nakakuha ng tamang sagot sa lower group sa question number 1 po. And 17 po yung mali. Dito naman po sa number 2, question number 2, 5 po yung nakakuha ng correct answer, then 12 students naman po yung hindi nakakuha ng tamang sagot. Number 3, 4 lang po yung nakakuha ng tamang sagot, then 13 yung nakakuha ng maling sagot. Number 4, 3 lang po yung nakakuha ng correct, then 14 po ang nakakuha ng maling sagot. Good. So, number 5, 10, ay number 4 muna. So, sa number 4 naman po is 3. 3 lang po yung nakakuha ng correct answer. Then, sa wrong answer naman po is 14. Dito po sa lower group. Number 5, 10 po yung nakakuha ng tamang sagot. Then, 8 naman po yung nakakuha ng mali. Number 6, 17, medyo po mataas yung nakakuha dito sa lower group. 17 yung nakakuha ng correct answer, then 1 lang po yung hindi nakakuha ng tamang sagot. Number 7, 11 yung nakakuha ng tamang sagot, 7 naman po yung nakakuha ng maling sagot. Sa question number 8, mababa po kasi 2 lang yung nakakuha ng correct answer, then 16 yung nakakuha ng maling sagot. Sa number 9 po is 0. Wala po nakakuha ng tamang sagot sa lower group. Then, 18 po yung mali. Dito naman po sa question number 10 is 18. So, perfect po nila dito. Same sa upper group. Sa question number 10 is 18 yung nakakuha ng tamang sagot sa lower group. Then, 0 naman po yung nakakuha ng maling sagot. Sa number 11 is 16, medyo mataas. 16 po yung nakakuha ng tamang sagot. Then 2 lang po yung nakakuha ng maling sagot. Number 12, 5 lang po yung nakakuha ng tamang sagot. Then 30 naman po yung nakakuha ng maling sagot. Sa number 13, 2 lang po yung nakakuha ng tamang sagot. Then 16 yung nakakuha ng maling sagot. Medyo mababa po. So, dito naman po sa number 14. Number 14, same sa number 15 item. Ay, number 15 question. 0, wala po nakakuha ng tamang sagot. And 18 po yung nakakuha ng wrong kasi 0 po, same sila. Number 14 and 15. So, sa 16 naman po, 2 lang po yung nakakuha ng tamang sagot, then 16 po yung nakakuha ng maling sagot. Sa number 17 and 18 po, 17, 18, 19. So, sa lower group po is 0. Anong nakakuha ng tamang sagot? Wala po nakakuha ng tamang sagot. Sa 16, 17, sa 17, 18, 19. So, tatlo po na magkasunod is wala po nakakuha ng tamang sagot. Then 18 naman po yung nakakuha ng maling sagot. Sa number 20 is dalawa lang po yung nakakuha ng tamang sagot and 16 po naman yung nakakuha ng maling sagot. Para po dito sa number 21, 18. So perfect po dito sa lower group. 18 po yung nakakuha ng tamang sagot and 0 naman po yung hindi nakakuha ng tamang sagot. Dito naman po sa number 22, 16, medyo mataas rin po. 16 yung nakakuha ng correct answer, then 2 naman po yung nakakuha ng wrong answer. Sa number 22 and 23, same po, mababa. 4 lang po yung nakakuha ng tamang sagot, and 10 naman po yung mali. Tara na, mauwi na tayo.
Bawi na tayo. Ha? Dito naman po sa question number 26. Sa 26 po, only 5 lang po yung nakakuha ng tamang sagot. Then 13 po. 13 yung nakakuha ng maling sagot. Sa number 27, 11 lang po yung nakakuha ng tamang sagot. Then 7 po yung nakakuha ng maling sagot. Sa 28 naman po, mayroong 10 nakakuha ng correct answer. And 8 po yung hindi. Question number 29, 14 po yung nakakuha ng correct answer. Then 4 po yung nakakuha ng maling sagot. Sa question number 30 is 8 lang po yung nakakuha. So, ang tamang sagot. So, 10 po yung nakakuha ng maling sagot. Next po. Next slide po. Nawara sa ko si slide. Naubusan panggarong loob. Kalma.